#1 daw ang Maynila sa pinaka-worst quality of life sa buong mundo according sa World Statistics. Kulang talaga yan sa akin. Kasi 4 na anak ko eh. Parang ang sarap maging corrupt dito sa Pilipinas. Yung mga supporters mo, ipag-picture pa yan, tuwang-tuwa sa'yo, iniidolo ka na, at sila pa yung magdedepensa sa'yo. Mataas yung yung mga bilihin. Kaya hanap ako ng isa pang trabaho. Sobrang lala ng traffic dito sa Pilipinas. Nagtataka ako kung ba't ayaw nyo pa rin ibalik yung mga bus, pati yung mga dating ruta sa EDSA. May bus o wala, sobrang traffic talaga. Kaya huwag nyo idadahilan yan. Huwag nyo idadahilan yan. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, pambansang issue analyzer ng Pilipinas, wherein I'm trying to influence you how to think critically about sa mga recent social issues ngayon dito sa Pilipinas. And today we're gonna be talking about this viral Twitter post kung saan binansagan ang Maynila bilang pinakamasamang syudad na tirahan sa buong mundo. Trusted ba ang report na ito? Paano humantong sa ganitong ranking ang capital city ng Pilipinas? At ano ang mararamdaman mo kung ang itinuturing mong city of opportunities ay posible palang maging hadlang sa road to success mo? And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out! But first, let me give you a brief context. Nagmula ang issue na yan mula sa isang viral Twitter post na nilathala ng World of Statistics. Ito ay isang organization wherein nagpo-provide sila ng statistics sa mga international organizations gaya ng United Nations and World Health Organizations. As of recording this video, ang verified account na ito ay mayroong 45,000 followers sa Instagram, 11,000 subscribers sa YouTube, at 3.4 million followers sa social platform na X or formerly known as Twitter. At ilan sa mga followers nito ay ang ilang mga prominent business leaders tulad ni Elon Musk and Tristan Tate, kapatid ni Andrew Tate. At noong October 21, it was reported on this page that Manila daw ang pinaka-worst quality of life to live in this year. Umabot ang tweet na yan ng more than 7,000 shares, 25,000 likes, at nagkaroon ito ng 5.3 million views sa social platform na X. Ang balitang ito ay mabilis na pinag-usapan katulad ng social platform na Reddit, isang social news at discussion sa website. Napareact tuloy ang mga netizens katulad na lamang ng comment ni RJ. Grabe naman yorn, Maynila! Sabi pa ng isa, I f***ing hate Manila, but no f***ing way it is worse than Bogota or New Delhi. Sabi naman ni Mr. Nobody, hindi si Mr. Mekus Mekus. Mekas na si kuya yan! Tornado! Araw-araw ka ba namang tutukan ng patalim? May jaywalk, imbis na dumaan sa matarik na footbridge, lakad kasi sira ang LRT, smog, and the police never mind. Talagang mag-top 1 tayo niyan. Ngunit meron namang ibang hindi kumbinsido dito. Tulad na lamang sa sinabi ni Itlog na Pula. By what metrics? Baka naman self-voted ito ng mga self-hating Pinoy. Wala namang binigay na details kung bakit naging worse to live ang Manila. Pero matatandaan na tila magkaugnay ang mga sinabi ng mga news organizations mula pa noong 2012. Ang sabi, Manila is amongst the worst cities to live in. Noong 2015 at 2019 naman, 2 beses nag-top 1 ang Philippines sa worst city to drive. Metro Manila is still the world's worst city to drive in. Is may top 1 tayo, di ba? Pinoy Pride. Nasa Pilipinas tayo. Sa kabuuan, lumalabas na ang Manila ay bagsak dahil sa mataas na population density, pataas na crime rate, polusyon, limitadong job opportunities, traffic congestion, at maraming mga single na walang jowa. Diba? Ayon sa huling pag-aaral, hindi bababa sa 3.5 billion a day ang naaaksayang kita ayon sa isang international cooperation agency. Patunay dyan ang ilang naging experience ng mga fans at celebrities na na-late sa concert ni Bruno Mars noong June 2023. Pero ako, hindi ako na-late. Nandun ako on time. Idagdag mo pa ang Maynila sa third most expensive city in Southeast Asia. Sunod lang ito sa mga syudad na Singapore at Thailand ayon sa iPrice Group. Ibig sabihin, ang presyo ng mga bilihin dito ay pang first world country. Ayon sa huli nitong research, umaabot sa mahigit 50,000 pesos ang gastos ng isang single professional sa Maynila ng isang buwan. Single pa lang yan.
Paano pa kaya pag may jowa ka na? Ayon sa mga researches, tatlong dahilan kung bakit maggastos ang tumira sa Maynila. Una, ang location. Pangalawa, ang presyo ng bilihin. And lastly, ang wealth gap. Kaya ang resulta, pinipili na lang ng iba ang manirahan bilang bed spacer. Mas marami kasi kayo sa isang space, mas makakasave ka. Okay lang din kasi syempre, mura lang din. Isa pang factor ang job opportunities. Sinasabi ng Deutsche Bank na out of 55 countries in the world, nasa bottom 3 ang Maynila. Kasi 4 na anak ko eh. Kulang talaga yan sa akin. Tumataas mga bilihin. Sa bigas pa nga lang eh. Kaya hanap ako ng isa pang trabaho. Pero kahit ganito ang bansag ngayon sa Maynila, bumabawi naman ang Pilipinas ayon sa World Bank. Ang sabi ng huling report, Pilipinas daw ang pinakamasiglang economy sa East Asia. Plus, dumami na din daw ang middle class. Ibig sabihin, bumaba na daw ang bilang ng nagsasabing mahirap sila. Kaya ang resulta, lumago na ang economic growth ng bansa mula 5.6 to 7.6% last year. At kung magtuloy-tuloy ito, Pilipinas na ang world's fastest emerging market. As of the time I'm recording this video, parehong wala pang pahayag ang Manila Public Information Office or maging ang Manila City Mayor Maria Sheila Pangan hinggil sa viral post. So, what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, don't get attached to numbers but be aware of it. Yes, napakasad to see that our capital has been named the worst to live. And sometimes, ganito din ang pakiramdam pag bagsak tayo sa test or nanalo tayo sa isang kompetisyon. And this feeling is so addictive. Gusto kasi natin na nare-recognize. Pero pag hindi natin gusto yung numbers or ang results, sira na agad ang araw natin. Don't allow your happiness and your quality of life to get affected just because you don't like the result. Number 2, blame game won't solve anything. Sa buhay, madalas naghahanap tayo ng ibang tao para sisihin natin sa problema. Pero alam mo, real growth happens when we think about ourselves and accept who we are. Solving life's challenges doesn't come from blaming others, but from owning our choices, knowing our role, and being responsible for it. Number 3, success doesn't depend on where you live at. Ako po mismo ay taga Jensan. At gaya ng mga kagaya kong taga-province, I thought that Manila is the city of opportunities. But I was wrong. Lalo na yung the moment when I went back from Dubai and pursued my passion as a full-time content creator. I admit it wasn't that easy. I had my best days and I had my worst days too. I realized na minsan, wala naman talaga sa lugar yan. Nasa paano ang diskarte mo, paano ka mag-thrive sa isang lugar. I can really say that I earned 10 times more in Manila than how much I earned when I was in Dubai. Paano nangyari yon? It's because I'm choosing my opportunities wisely. Nasa kung paano ka mag-create ng opportunity. Real talk. For some, Manila may be the worst city to live. But it doesn't mean na worst na rin ang mga nakatira dito. Dahil ang lahat ng resulta na hindi natin gusto, somehow, may contribution tayo. But there's a good news. Dahil kahit sino ka man, pwede kang maging successful. Not by desperation, but by inspiration. Sa totoo lang, you have the power to achieve success. Because it's not about the result, but the journey you create around it. Remember, your courage, discipline, and dedication make your dreams come true. The place is just part of your story and not your entire being. Mahal kong Pilipinas, mahal mo ba ako?